Hindi ko mapayagan na may isang kaibigan ako na nawawala. Yung sabi niya sa akin, yung ngayon tungkol sa anak niya, nag-withdraw daw ng 4 million o 5 million. Hindi niya. Dating aktres na si Azenith Briones, mahigit 2 linggo na umanong nawawala. Dumulog na umano sa National Bureau of Investigation o NBI, ang aktres na si Isabel Rivas, para mahanap ang kanyang kaibigan na dating aktres na si Azenith Briones. Sa isang panayam, sinabi ni Isabel na dapat na magkikita sila ni Azenith noong 18 ng Nobyembre, pero hindi ito dumating. Dagdag pa niya, hindi na rin niya makontak ang kaibigan sa Messenger, Viber at cellphone nito. Maging ang Facebook account umano ng dating aktres, ay nawala na. Hinala niya, ang mga taong may hawak kay Azenith ang makagagawa nito. Pati yung mga conversations namin, wala na eh. I'm sure, ang makakagawa lang yan is people who are holding herself. Batay naman sa isa pang kaibigan ni Azenith na si Paul Macasiano, minsan na ikwento sa kanya ng dating aktres, ang pagkakaroon nito ng hidwaan sa mga anak patungkol sa pera. Inilipat umano ni Azenith sa kanyang account ang kanilang ari-arian, nang mag-withdraw ng pera ang kanyang anak ng 4 o 5 milyong piso, nang hindi niya nalalaman. Ayon naman kay Isabel, na ikwento sa kanya ni Azenith, na pinapipirma siya ng kanyang anak ng deed of donation, at nang hindi niya pinirmahan ay nagalit ang mga ito sa kanya. Sabi ni Paul, masama ang loob ni Azenith ng panahong iyon, dahil buhay pa siya ay gusto nang kunin ng kanyang mga anak ang mga ari-arian niya. Dagdag ni Isabel, dahil sa pangyayaring yon, ay may banta na umano sa buhay ni Azenith, kaya nagpakuha ito ng seguridad o bodyguard. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na nila ito makontak. Batay umano sa nakuhang impormasyon ni Paul, ng araw na off-duty ang bodyguard ng dating aktres, may 4 na lalaki umano ang kumuha kay Azenith mula sa bahay nito. At base sa pagkakaalam ng mga kaibigan, ay sariling anak mismo ni Azenith ang nagpadukot sa kanya, dahil lamang umano sa kasakiman ng mga anak sa pera. Nakasaad sa Facebook account nitong si Paul, ang panawagan niya sa ilang kaibigan tungkol sa nangyari kay Azenith. Bahagi ng FB post ni Paul. May nakuha akong balita, pinasok sa bahay friend kong si Azenith Briones, dinukot siya 10 PM ng gabi ng 4 na kalalakihan, wala pang nakakaalam anong nangyari sa kanya, mag-4 na araw na yata. Senator Lito Lapid pakiimbestiga, ang alam ko consultant mo siya. Last month humingi sa akin ng bodyguard, binigyan ko nung panahon na yon. Pinagbakasyon niya ng 1 week nang magpunta siya sa Davao, timing na wala yung bodyguard. Raffy Tulfo in action, ang problema, ilan sa anak na nadiskubre niya na nag-withdraw ng 4M nang di niya alam, kaya nagalit siya at pina-close niya ang bank account niya. Doon nagsimula ang banta, dahil pinipilit siyang ibigay na mana niya, kahit di pa siya patay. Yun ang dahilan ng threat niya. Mahirap talaga kapag may pera ka, pati yun pag interesan. Nakakaawa siya ngayon, di na natin alam saan nila dinala si Azenith. Ang huling narinig ng driver niya, nagsisigaw at humihingi ng tulong. Ang nakakagulat dito, kaya nagagalit nanay nila, at siya pinalalabas na nasisiraan ng bait. E di ba mas baliw yung anak, pagkatapos kunin ang pera, sila pa may ganong pag-uugali. Kaya minsan, mas maganda pa walang anak na mga ganyan ang pag-uugali. Pagtanda mo, para kang basura na itatapon na lang. We'll do what we can, no, to help also mapag-alaman natin yung whereabouts niya, and if she's in good hands, no. Ang pinagtataka ko, kahapon kausap ko si Isabel, nasa NBI si Isabel, ano, and then doing what she can para nga matunton, malaman at malaman mula kay Azenith mismo na she's in a good place and she's not being held hostage against her will, no? So, ang tanong ko kasi, Isabel, ang pinagtataka ng marami, bakit ikaw? Bakit ikaw ang talagang pursigido na naghahanap kay Azenith? Kasi hindi ka naman next of kin. Kasi legally, meron mga bagay na hindi siya magawa dahil hindi ka naman next of kin ni Azenith. Gaano ba kalalim yung inyong pagkakaibigan? Bakit ikaw ang talagang
nakatutok sa paghahanap kay Azenith? Isa. Simple lang, Ali eh. Kasi ang pagkatao ko is parang siguro different lang ako, no? Kasi pag ang kaibigan ko nawawala at may usapan kami na magkikita kami at alam ko na hindi naman yung kaibigan ko na isang tao na pag umoo, hindi, parang nagtaka ako. Kasi may lunch kami dapat at siya mismo ang nagpupursige na makipagkita sa amin. Siya nagyaya. Yes, kasi marami na siyang iyak parate na, kaya, uy, kitain niyo naman ako, yung mga ganyan. Kaya nagtaka ako, nung araw na hindi siya nagpakita, sabi ko doon sa mga kaibigan ko, hindi ganun si Azenith. Sabi ko, baka nangyari sa kanya. Pero, syempre, hindi ko pa iniisip na ganun kasi masasaya kami, magkakaibigan kami. Tinuloy namin yung lunch and pinabayaan lang namin. The next day, tumawag sa akin yung isang kaibigan ko, yung ka-lunch namin, at sinabi, oo nga, sabi niya, Tita Isabel, kasi we call each other Tita. Oo. Sabi niya, Tita ko, sabi niya, parang nag-worry na ako. Lahat ng mga kaibigan, tinatawagan siya, hindi siya sumasagot. Hindi makontak. Hindi makontak. Pero nagre-ring daw ang phone, nagre-ring ang messenger, pero hindi siya sumasagot. Anong petsa yan? Anong petsa yan? Anong petsa yan? So parang ilang araw na siya hindi makontak. Kung bibilangin ko, more or less from today, mga 5 days na o 4 days na. Okay. Oo. Tapos So, parang merong post yung ano pangalan nun? Si Paul? Si Macasiano. Paul Macasiano. Oo. Oo. So, ang ginawa ko, pupunta ako sa wall ni Azenith. Okay. Na nakalimutan siguro gawin ng mga friends. And nakita ko yung post ni Paul. Hindi ko siya kilala at first. So, tinawagan ko, i-friend request ko, at saka tinawagan ko. He was very nice naman to accommodate me na ikinuwento nga niya na siya yung nag-supply ng bodyguard kay Azenith for the past 2 months dahil may death threat pala yung kaibigan ko. So doon nag-umpisa yung anxiety ko na, teka muna, what's happening? So tinawagan ko ngayon yung anak niya dahil kilala ko yung anak niya eh. 40 years ko siyang kaibigan like you, Ali. Yes. 40 plus years na ako sa industry. Yan ang isa siya sa mga naging kasabayan ko rin nung araw. So anong kwento? Anong nangyari daw kay Azenith? Ng mga anak. Ano sabi ng anak? Sa sobrang tension ko, sabi ko sa anak, sabi ko, asan ang mami mo? Ang sagot niya sa akin, Tita, okay lang si mami. Sabi ko, teka muna, what do you mean? What do you mean na okay lang siya? Nakalagay sa post, dinukot siya. So, ang sabi, hindi Tita, sabi niya gano'n, she's okay. Sabi ko, no, you cannot just tell me she's okay when she was abducted. So, to make the story short, nagkaroon kami ng a little bit of dahil pinipilit din niya na maayos ang nanay niya. So sabi ko, nasan ng nanay mo? Finally, after a day ng pabalik-balik ako sa kanya, inamin niya sa akin na ipinasok niya sa rehab. Bakit kailangan i-rehab si Azenith? Dahil nga kung close Yun na nga. kayo, meron ba siyang, pag pinarehab may addiction, no? Addiction, depends kung psychiatric, Or kung mental illness, oo. So, ikaw ba, Opo. according to your personal knowledge, considering close friends kayo, kailangan ba siya iparehab? Yeah. Wala pong mental illness si Azenith. And I have a lot of affidavits
na ginather ko from all our friends, actually, as of now, ang dami-dami na nagka-affidavit na wala silang alam na may mental illness si Asinit. Even the beauty parlor na pinupuntahan niya every week, wala silang alam na ganon. Yes, maybe sometimes she can be like me na malakas ang boses. Kasi ano siya businesswoman siya at malakas ang personality. Wala siya, she doesn't drink. Hindi siya nagda-drug. She's a 67-year-old lady. Okay. Wala siyang ginawa kundi magnegosyo, magbenta, magpautang. Sa lahat ng pagkakataon na pagkakakitaan niya, yun si Asinit Briones. Okay. Isabel, I have a question. So, si Patpi ito. Oo. Kasi Patpi, hi. Hi, oo. I was going to ask, no, kasi may nabasa ako, or I don't know if I read it or we talked about it over the weekend also. May lumalabas na 4 million daw na na-withdraw ng mga anak, initial. Eto na nga, Patsy. Oo. Ganito yung nangyari. So, na-find out niya na parati siya nag-complain na na-withdrawhan na naman ako, ninakawan na naman ako ng ganito. Ayoko magsabi dahil ayoko magsabi. Oo. Ninakawan ako. And then, that week, she left. Pumunta siya ng Davao dahil iyak siya ng iyak. Dahil na-withdrawhan siya ng 4 million na naman. At, anong tawag dito? Sa sobrang sama ng loob niya, at pinagmumura kasi siya ng mga anak Ang masakit, Patsy and Ali, she's being disrespected for taon na yan. At alam namin lahat ng mga kaibigan niya na hindi na siya binabate, hindi na siya kinakausap dahil pinapipirma siya lang kung ano-ano. Pinapipirma siya ng deed of donation. Sabi niya, teka, bakit? So anyway, umalis siya at nagpahinga sa Davao ng 4 na araw to clear her mind up. Pagbalik niya, that was the abduction. So wala po siyang mental illness, kung hindi emotional hurt. Klaruhin ko lang isa, Patpi. Kasi I don't know, parang, correct me if I'm wrong, kasi pag merong intervention, nanonood ba kayo ng programa na intervention, na kung saan kailangan kang iparehab, kung whatever addiction, or kailangan kang kunin because of mental health problems, alam mo, kailangan pumayag ka di ba? May consent ka dapat di ba? Not necessarily, kung di ba? Talaga, Not necessarily. I would think next na of kin, like if yung may anak katawan mo, mismo, hindi. Yung may katawan mismo, I guess kung minor, no? Hindi. Yung anak mo. But I would think, kasi dun sa programa na nakikita ko, kailangan mapapayag nila yung may katawan So, pwede ba na kuhanin yung tao, yung kailangan iparehab, against her will? Pwede. Pwede. I doubt it. I know, first-hand experience, I know na like the parent can force If the the child child is a regardless. minor, No, I think. not minor. Adult Talaga? na. Pwede, oo. And this is not the first case. I'm like surprised If at this that. is what Isabel is saying, this is a case very similar. May nangyari rin sa isang mayaman na may-ari ng malaking bake shop. Alam siya, favorite yung dati ni Tito Dolphy. Exactly the same thing that happened. Her children, even against the will of the her children subject, committed her sa basement ng isang ospital for psychiatric reasons. So ito, mga children naman ito. So parang nga nung narinig ko nga itong story, sabi ko, very familiar ang storyline. So I was going to ask Isabel, ilan bang anak ni Azenit? 4. Apat. 4 na lalaki. And they're all ito yung mga anak niya sa nasawi niyang asawa, kay Eleuterio Reyes? Yes. Okay. And how old are they? Anong ages na From nila? 40, every year she was giving birth, so 40, 39, 38, ganyan. Lahat na 4 na lalaki. Okay. 40, And Yes. hanggang ngayon, are you still able to communicate with any of the sons? Are they still taking your No more calls? because I stopped because I was pleading to them for how many days. Dalhin man lang nila ako sa nanay nila or her mother to see me so that she will have hope. But they refused. Until I already realized the other night
when I posted na talagang in-name ko na, Oo. na she was abducted to be brought to a rehab. Ayun. Kasi time is running out for our friend. Yeah. She is the friend of everybody. So, Yes, I think meron siya. before, on the day that, that she was taken, gabi she was taken to the rehab 10 center. o'clock ng gabi. Parang galing siya sa isang party and everybody at the party Yes. were saying that she was okay? I even have pictures of her that night na pinadala ng mga kaibigan niya na naka-attend ng party. Oo. Na she was so, ang ganda, nakaalangas, nakadamit. Oo. She was so, she wasn't that happy, but she was trying to be happy because she was with her friend. Oo. So bakit ikaw And din? then- Wala ba siyang kapatid, nanay? Wala ba siyang Meron, kaya lang magulang? unfortunately, Ali, takot sila dahil pinagbabantaan sila eh. Pero, And parati nila, Oo. sinasabi ng mga kapatid, hindi naman kami mayaman, kaya kami pinagsasalitaan ng ganyan. Mga hampas lupa daw kami, wag daw kami makialam, wag daw kami makikipag-usap sa mga artista. Oo. Ano yun? Pero, Isabel, do you know where she is? Kasi may narinig po akong yung rehab kung saan daw siya pinasok. Yes, nasa Bridges of Yes. Hope siya Oo. in Parañaque. In Parañaque, no? Okay. So, have you reached out to them to ask if she's The really there? NBI, I went to the NBI nung hindi na ako mapakali. Oo. Kasi if nobody looks for her, sino, paano? Oo. My life stopped, my business is waiting for me because a friend is busy. Kung mangyari sa'yo yan, Ali, hahanapin din kita eh. Pag nangyari sa'yo yan, hahanapin din kita, Isa. Maniwala ka sa Salamat, akin. Ali. Salamat. We all have to look after ourselves and each other. Kasi mga senior citizen tayo na we are parang helpless na tayo. Siyempre, humina na tayo, malalakas na ang loob nila. Lalo na yan, 4 silang nagkakampi-kampi. At adik pa yung, ganito ang sabi sa akin ng anak. Sabi ko, bakit mo pinarehab ang nanay mo? Hindi siya adik. Ang sagot sa akin, ay hindi. Sabi niya gano'n, adik siya. At saka sabi niya, pinakulong niya yung kapatid ko noon, kaya ipapakulong naman namin siya ngayon. Sabi ko, my God, yung pinakulong niyang kapatid niyo, adik. At hanggang ngayon, nag-aadik. So anong Bakit payo hindi papakulong? kahapon Isa, nasa NBI ka, Again. yung payo ba ng NBI sa'yo, itutuloy mo na mag-file ng writ of habeas corpus? Yan yung produce na body po, no? Para to compel kung sino man po ang humahawak kay Azenith na patunayan, na buhay we have pa. to present her para makita natin siya and from Azenith herself to find out na nasa mabuti akong kalagayan, I'm not being held against my will. I am a friend and I have the right. Kahit hindi pa ako family member. Daig ko pa nga ang family member because kilala ko siya. Every day, she calls. Umiiyak yan. Sabi niya gano'n, minura na naman ako. So, you mean to say, Isabel, her children all live with her? Lahat sila magkakasama pa sa isang bahay? Hindi, meron silang farm na sa San Pablo. Yun yung malaki, parang 5,000 square meters ba yun? I don't know. Oo. Malaki yung farm Marami nila, no? siyang lupain. Maraming Kasi, lupain. Oo, meron pa nga silang quarry and she was interviewed at pinakita niya So yung tapos? kanyang mga assets. Tapos, Julius Babaw yata. So anyway, what was the question? My question was if they ano? all live together under the same roof. Yeah, no, not same roof, but in the same compound of her farm, pinagawa niya isa-isa yung mga anak niya ng bahay. Okay. Oo. Tapos, they have a mess hall na everybody eats there. And when she's there, nobody even goes to her to say,
hi, mommy, or hi, kumain ka na ma, or no, they don't even talk to her. Okay. So I saw also na nanawagan kayo kay Tulfo at saka kay Senator Lito Lapid. Ano ang status na po doon, Isabel? Anong tulong, no? Oo. I'm sure behind the scene, tumutulong si Senator Lapid. Actually, si Senator Jinggoy has already Express din, yung willingness niya to help? Yes. I'm just waiting for everything and Naputol yata yung ating linya Yung with landline, with Isabel. In the meantime, habang hinihintay natin na ma-reestablish po yung ating connection with Isabel Rivas, bukas po ang ASPN na marinig naman po yung panig ng mga nabanggit natin mga anak dito, no? So, sana sa mabuti siyang kalagayan, at least kasi sinabi na nga ni Isabel na sa Bridges nga yung sa Parañaque, so sana nandun nga siya at sana makipag-cooperate rin ang Bridges with the NBI, kasi alam naman pala ng NBI na ngayon na nandun si Azenith. So let's find out kung ano yung mga magiging next na mga pangyayari. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.